Quality time versus quantity time. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang pagbibigay ng oras sa isang tao ay isang napakahalagang paraan upang mapagtibay ang relasyon ng bawat isa. Sa dami ng gawain araw-araw, maaaring maging mahirap magkaroon ng oras at isa itong hamon sa bawat isa sa atin. Sa maikling kwento na aking ibabahagi ay maiisip mo kung ano nga ba ang totoong mahalaga sa ating buhay. Hello, kamusta mga kaibigan kong bait? Heto akong muli at magbabahagi ng maikling storya ng buhay. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay samahan mo kung i-click ang subscribe button nang sa ganon ay lagi kitang updated. Ito ang kwento ng isang lalaking minsan nangarap ng mataas para sa kanyang pamilya. Kilalanin natin si George. Siya ay isang driver at ginugugol niya ang napakarami niyang oras sa kanyang trabaho. Halos hindi na rin siya makakain kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Sa gabi nga ay dumadalo pa siya sa klase, naghahangad na makakuha ng kaalaman na balang araw ay makakatulong sa kanya upang makahanap ng mas magandang trabaho at malaking sweldo. Minsan nang nagkaroon ng away sila ng kanyang asawa dahil sa hindi siya naglalaan ng sapat na oras. Ngunit ang tanging sagot lamang ni George ay, "Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Nagsusumikap ako para maibigay ko ang pinakamagandang buhay sa abot ng aking makakaya." At 1 taon na nga ang lumipas at nakapasa sa bar exam si George. Labis ang kanyang tuwa at hindi inaasahan ay nakatanggap siya ng isang tawag galing sa kumpanyang inaplayan niya. Isang magandang alok sa trabaho na mas mataas ang sahod kesa sa dati. Labis ang kanyang saya. Para sa kanya, isa itong panaginip na natupad. Pag-uwi nga niya sa kanyang pamilya ay hindi mapaglagyan ang kanyang saya dahil naisip niya na maaari niya nang maibigay sa kanyang pamilya ang mga mamahaling damit, ilang mamahaling gamit o ang pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Sinalubong siya ng kanyang asawa na may ngiti, ngunit tuwing uuwi si George sa bahay ay diretso lang ito natutulog. Aniya, hindi pa rin nakakakuha ng sapat na pansin ang kanyang pamilya mula kay George. Mas lalo pang pinag-igihan ni George ang kanyang trabaho. Dahil sa pagnanais na maibigay pa ang kanyang pinakamagandang buhay sa kanyang pamilya. Madalas ay hindi na rin siyang nakikitang umuwi sa loob ng 1 linggo. Lumipas ang panahon at nagbunga ang pagsusumikap ni George. Na-promote siya sa kanyang trabaho. Napagpasyahan niya na wag nang gumawa ng gawaing bahay ang kanyang asawa, kaya kumuha siya ng isang makakasama sa bahay. Nakita niya din ang kanilang tinitirahan na ngayon ay parang hindi na rin sapat para sa kanyang pamilya. Kaya napagpasyahan niya na lumipat pa sa mas malaking bahay na kung saan lahat sila ay kasya. Para sa kanya, hindi pa rin sapat ang kanyang kaalaman, kaya naisipan niyang muli magpatuloy pa sa pag-aaral. Naghahangad siya na makakuha pa ng mas mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Para sa kanya, hindi pa rin sapat ang kanyang kaalaman at oras sa kanyang trabaho. Kaya kahit linggo, ginugugol niya pa rin ito kasama ang kanyang mga kliyente na sa halip ay sa kanyang pamilya at asawa. At katulad nga ng dati, sa tuwing hihingi ang kanyang pamilya ng oras kay George, iisa lamang ang sagot nito, "Ginagawa ko ang lahat para sa inyo." At sa ilang buwan pa ngang pagtatrabaho ni George ay na-promote siya. Nakakuha siya ng isang magandang posisyon sa kanilang kumpanya. Nakabili siya agad ng isang malaking bahay para sa kanyang pamilya. Sa unang gabi pa lamang nito sa kanilang bahay, sinabi ni George na hindi na siya mag-aaral at magtatrabaho ng hindi ganun kahirap para makapagdaan siya ng mas maraming oras kasama ang kanyang minamahal. Bago pa nga matulog ay nagpaplano na silang pamilya na lumuwas na ibang bansa. Ngunit, kinaumagahan pa lamang ay hindi na nagising si George. Labis ang pag-iyak ng kanyang pamilya sa nangyari. Mga friends, maikli lamang ang buhay kaya piliin mo ng sumaya. Lahat ng magulang ay may iisang pangarap para sa kanilang pamilya, ang mapalaki at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa debate ng quantity time versus quality time,
mahirap talagang piliin kung alin ang mas mahalaga. Sa isang banda, may mga nagsasabi na mas dapat pahalagahan ang panahon na kasama ka ng mga anak mo at asawa. Sa kabilang banda naman ay nagsasabing mas mahalaga ang quantity time at panahon na kasama ka ng mga bata kahit hindi madalas o maikling panahon lamang. Ano ang mas mahalaga para sa'yo? Hihintayin ko ang mga sagot nyo.